You are now watching the full recording of Christ-Like Christian Church Sunday Worship Service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Let's go deeper in His presence, grow in His truth, and walk in His purpose together. Siya ang ating kalakasan, amen? Ang pinagmumulan ng ating lakas sa araw-araw, hallelujah. Ang Diyos ang ating kailangan sa tuwing tayo nanghihina, napapagod, at hindi na kaya. Amen? Sa paglapit natin sa Panginoon sa mga oras po na ito, makakatanggap ang bawat isa sa atin ng panibagong sigla, amen, ng kalakasan, at ng kapahingan at the same time. Amen? Awitin po natin ito sa Diyos na may kagalakan, na may paninda, na may pagpalakpak ng kamay. Amen? Amen. Tayo po yung maawit sa Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Iniibig ikaw, aking Diyos. Sa'yo'y nagulog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, sa aking Diyos.
Ikaw lang, O Diyos. Hallelujah. Ang aming mga tinig, O God. Yung nagsasabing ang pag-ibig mo'y tapat kailanpaman. Ang pag-ibig mo'y sapat kailanpaman. Dakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Dakilang iyong katapatan. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming kalakasan. Purihin ka, O Diyos. Pag-ibig mo'y tapat kailanpaman. Amen. Yes, Lord. Pag-ibig mo'y tapat kailanpaman. Ika'y para sa ika'y para sa akin. Ako ay iyo. Kagalakan ko'y naharap sa iyo. Pag-ibig mong lahat sa kilaan. Pag-ibig mo, Diyos. Pag-ibig mong lahat sa kilaan. Sa bawat lakari, ikaw ang kapiling. Tagumpay ko ang pangako mo. Di mapapago, di rin susuko. Ikaw lamang, Jesus, ang kalakasan mo. Di mapapago, di rin susuko. Ikaw lamang, Jesus, ang kalakasan ko. Kalakasan ko. Pag-ibig mo'y sapat sa akin. Pag-ibig mo'y sapat sa akin. Kailanman hindi nabubulan. Panginoon, purihin ka. Jesus, Jesus, ika'y sapat sa akin. Jesus, ika'y sapat sa akin. Kailanman hindi mabubulan. Panginoon, purihin ka. Di mapapago, di rin susuko. Ikaw lamang, Jesus, kalakasan ko. Di mapapago, di mapapago,
kapayapaan. Sa iyo lang ang awit, O God. Sa ngalan mo kaming lahat, O God, ay kakapit, Panginoon. Hawak mo lahat ng bagay. Sa piling mo ako'y payapa. Sa iyo lang ang awit. Sa ngalan mo ako'y kakapit. Hawak mo lahat ng bagay. Sa piling mo ako'y payapa. Sa iyo lang ang awit. Sa ngalan mo ako'y kakapit. Hawak mo lahat ng bagay. Sa piling mo ako'y payapa. Sa iyo lang ang awit. Sa ngalan mo ako'y kakapit. Di rin susuko. Ikaw lamang, Jesus, ang kalakasan ko. Di mapapago, di rin susuko. Ikaw lamang, Jesus, ang kalakasan ko. Di mapapago, di rin susuko. Ikaw lamang, Jesus, ang kalakasan ko. Di mapapago, di mapapago, di rin susuko. Ikaw lamang, ikaw lamang, Jesus, ang kalakasan ko. Hawak mo lahat ng bagay. Sa piling mo ako'y payapa. Di mapapago, di rin susuko. Ikaw lamang, Jesus, ang kalakasan ko. Di mapapago, di rin susuko. Ikaw lamang, Jesus, ang kalakasan ko. Di mapapago, di rin susuko. Ikaw lamang, Jesus, ang kalakasan ko. Di mapapago, di rin susuko. Ikaw lamang, Jesus, ang kalakasan ko. Kalakasan ko. Kalakasan ko. Kalakasan ko. Purihin natin ang Diyos. Ikaw lamang, ikaw lamang, Jesus.
Ayun, ipinagdiriwang ng buong mundo ang All Souls Day and All Saints Day. Dalawa po yan, November 1, November 2. Ang una, November 1 ay All Saints Day na ipinagdiriwang sa iba't ibang bansa sa paraan na sila ay nagmamaskara, no? Nagkukulay ng muka. Magkaganon pa man, tayong mga mananampalataya ay lumaya na. Sabihin mo sa iyong katabi, malaya ka na. Malaya ka na. Malaya na tayo doon sa ating nakagisnan na tradisyon. Kung babasahin po kasi natin ang Biblia sa lumang tipan, ay hindi tayo pinapahintulutan ng Diyos na makipag-usap sa espiritu ng patay. Pero kung kayo ay makipag-usap at mayroong sumagot, ay sana meron nga mayroong magkaroon ng karanasan na kinakausap yung bangkay o yung puntod, tapos sumagot, susunod ka na. Nauna lang ako pero susunod ka na. Ay, nako, sigurado kakaripas kayo ng takbo. Amen. Amen. So, dahil tayo ay malaya na, iba yung pagdiriwang na meron tayo. Ang pagdiriwang na meron tayo ay para sa Diyos. Amen. Hindi tayo papayag na ikaw ay patuloy na maigapos ng ating kultura at ng ating tradisyon na nakagisnan. Napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa atin sa kadahilanan na hindi tayo makikipag-usap kung kani-kaninong espiritu. Amen. Sabi nga, bawal din yung makipag-usap ka sa mga espiritista, sa mga manggagaway, sa mga kung ano-ano pang mga evil spirit. Bawal. Kaya nga sa umagang ito, ang mensahe ng Panginoon sa atin ay unity in one spirit and in one body. Pagkakaisa sa espiritu at sa katawan ng Panginoon. At ang sabi dito sa 1 Corinto chapter 12 verse 13 sa NLT version, ang sabi diyan, some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into one body by one Spirit, and we share the same Spirit. Amen. Amen. So dito makikita pa lang po natin yung kalalagayan ng bawat isa sa atin na ang tema na ito ay pumapaloob doon sa katotohanan na dapat ikaw ay nakikipagkaisa. Amen. Amen. So, dapat lahat ng mananampalataya ay nakikipagkaisa sa iisang espiritu at sa iisang katawan ng ating Panginoon. Karagdagan pa diyan, sabi dito sa Efesos chapter 4, verse 4, for there is one body and one Spirit, just as you have been called to our glorious hope for the future. Amen. Nasaan na yun? Gusto nila makita. Merong isang katawan. Ipinagdidiinan niya ng Biblia upang ikaw maintindihan mo na hindi ka nag-iisa. Merong kang kasama sa iisang katawan ng ating Panginoon na kinakailangan maintindihan ng bawat isa. No? Each one must come to the realization that we are the part of the body of Christ and everyone is to be involved. Dapat sabihin mo sa iyong katabi, dapat involved ka dyan sa katawan ng Panginoon. Hindi ka dapat lagi nakahiwalay. Amen? Hindi ka dapat lagi nag-iisa. Hindi ka dapat ay gumagawa sa iyong sariling paraan lang. Merong katawan na siyang kumikilos ng sama-sama upang mapaluwalhatian natin ang Diyos. Kaya nga, yung mga nagpabautismo, kabilang na kayo sa katawan ng Panginoon. Yung mga nagdesisyon magpabautismo.
Ang bautismo po kasi ay sign of commitment. No? Hindi po pwede na magpabautismo ka na hindi ka i-involve sa church o mag-i-involve sa katawan ng Panginoon. So, kinakailangan na maintindihan ito ngayong umaga at sabihin mo sa katabi mo, buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Open your hearts. Kasi nga, marami ay hindi nakakaunawa. Ang gusto lang nila, pupunta lang ng church. Then, uwi na. Kaya po doon sa gustong pumaloob, doon sa proseso ng church na ibinibigay ng Panginoon sa atin, welcome po kayo. After ng service, ay akit tayo doon sa second floor at kakausapin po kayo ng mga leaders. Pero for the meantime, ako po muna yung haharap doon sa mga gustong pumaloob. Huwag kayong magmamadali. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magmamadali ha. Akit tayo sa second floor. Doon kasi ipapaliwanag natin, bakit ka nasa church? Bakit kinakailangan matiyak mo kaligtasan mo? At ano yung mga batayan ng katiyakan ng kaligtasan mo? At bakit kinakailangan ikaw ay maligtas? Ang daming tanong. Amen po ba? So sana excited po kayo sa bagay na yan. Sa kadahilanan na hindi tayo pumarito at naupo para makinig lang. No. We have to be involved in the body of Christ. Meron tayong gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, meron kang gagawin. Meron tayong task, meron tayong mission na kinakailangan maintindihan ng bawat isa. Kaya nga, sabi dito, we are not meant to create unity, but we are to act accordingly to the unity that the Holy Spirit provides. Amen. Hindi si pastor, hindi ang church na ito ang disenyo ng unity. Ang unity ay ibinigay na ng Diyos sa atin. Sabi nga dito sa una na puntos natin, unity is a gift to be preserved. Amen. Amen. Ano ibig sabihin? Kinakailangan maintindihan natin na before the creation, nandoon na yung unity. Amen. The unity of the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are one. Amen. Amen. Bagamat sa bilang nito ay tatlo sila, pero iisa silang Diyos. So sila yung nagkakaisa. At from the start, from the beginning, we know that the Father, the Son, and the Holy Spirit is one God. So doon pa lang makikita na natin yung unison of the Father, the Son, and the Holy Spirit na ipinapasa niya sa lahat ng mananampalataya. Ibinibigay niya ito sa iyo. Kaya kung minsan meron kang meron damdamin sa puso mo, ano ba dapat kong gawin bilang mananampalataya? Merong panawagan doon sa kaloob-looban mo, anak, hindi ka dapat nag-iisa. Dapat pumapaloob ka doon sa proseso na ibinibigay ng Panginoon sa bawat churches, sa bawat denomination, at merong mga leader na ibinibigay ang Diyos para siyang maging tagapanguna o di kaya ay maging daluyan ng mensahe ng Diyos. Amen. Ang ganda nga sana kung lahat tayo puro pastor. Na? Pero hindi lahat eh. Amen. Pero gusto ko yun. Kasi pinagsama-sama tayo at puro pastor, kinakailangan sumabog tayo. Ano sumabog? Wag naman sumabog. Kumalat. Baka sumabog ang utak natin dyan. Kumalat. Pumunta sa iba't ibang lugar. Amen. So tingnan natin. Unity is a gift to be preserved. Sa John chapter 17, verse 21 to 23, ang sabi ng Panginoon, I pray that they will be one. Samahan niyo nga ako sa pagbasa para hindi kayo maging malungkot. 1, 2, 3. I pray that they will be all one, just as you and I are one. As you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe
you sent me. I have given them the glory you gave me, so they may be one as we are one. Amen. Isipin niyo yung unity, regalo na yan ng Diyos sa atin. Kaya tayo, mga mananampalataya, saan man tayo pumaroon, ang hinahanap natin gawain. Amen. Doon ako bumili doon sa sa mga Pilipino na nakarating sa New Zealand. Talagang kahit gaano kalayo, 1 hour na biyahe, mabilis yung takbo, 80 to 100. Kasi maganda karasada. 80 to 100, pero 1 oras na tatakbo. Ibig sabihin, nasa 100 kilometer, yun layo, pero nakakarating sila. Amen. Dito, walking distance. Huwag ka muna sumagod. Merong Holy Spirit dito. So, yun, bakit ganon? Kasi nga, meron damdamin sa kanilang kaloob-looban na naghahanap sa Diyos. Amen. Na gustong pumaloob doon sa ibinigay na Diyos na regalo na tinatawag nating unity o church. Kasi ang church is one body. Amen. Hindi po yan hiwa-hiwalay. Meron nga lamang mga mangangaral na ibinubukod nila yung kanilang sarili. Na, ay, kami lang ang ligtas. Ay, kakalog-kalog kayo sa langit pagka kayo lang ang ligtas. No? Napakalaki ng langit. Ito nga Pilipinas, di natin mapuno eh. Amen po ba? Amen. Ay, langit pa. So, yung mga kaisipang ganon, ay bahala na ang Panginoon sa kanila. Hindi natin pwedeng husgahan, hindi natin pwedeng hatulan yung mga ganong kaisipan. Pero, sa tamang kaisipan, lahat ng churches na ipinangangaral ang Ama, Anak, Espiritu Santo, kaisa natin. Amen po ba? Duksan natin yung verse 23 doon. Meron pa yun. Sabi niyan, I am in them and you are in me. May they experience, tingnan niyo yung word, may they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. Nakukuha niyo po? Bagamat sa English po natin kinuha ito kasi mas malinaw yung dating na mensahe. Ang linaw nung pinaparating na mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung paanong minahal ng Ama yung anak, ganun din naman sinasabi ni Jesus sa atin lahat ngayon, mahal na mahal ka rin ng Ama. At ang hinihingi niya, magkaisa tayo. Hindi tayo dapat sabog-sabog. Hindi tayo dapat hiwa-hiwalay. Hindi tayo dapat magkaroon ng kanya-kanyang motibo o agenda. Dapat magkaisa tayo at sa pagkakaisa natin, magkikiskisan tayo dyan o hindi halikan yun. Yung ibig sabihin, nag-uumpugan tayo dyan. Nagkakaroon tayo ng mga diskusyon o di kaya nagkakaroon tayo dyan ng mga hindi tamang damdamin. Pero mas pinili nating magkaisa. Bakit? Kasi yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Paano natin isa-settle yun? Isa-settle natin yung mga differences natin sa paraan na ang Diyos pa rin ang nasa gitna natin. Sa paraan na tayo ay natututong magpatawad. Sabihin mo sa iyo katabi, magpatawad. Kasi no one is perfect. Only God is perfect. Pero dahil na siya yung nandito sa ating kalagitnaan, malinaw na ang gusto ng Panginoon, anuman ang pagkakaiba-iba natin, kahit pa sabihin ikaw yung pinakamatalino at ang puro kasama mo rito ay puro bobo, pantay lang tayo sa paningin ng Panginoon. Kahit pa sabihin ikaw yung pinakamabait at puro lahat ay puro pasaway na wala nang ginawa kundi kurutin ka ng kurutin. Si Josie, piliin natin si Josie, no? Lahat kayo kukurot kay Josie, ubos yan. Nakukuha niyo po, ibig sabihin. Pero sa kabila ng lahat ng yon, na kahit kinukurot ninyo siya, nandyan pa rin siya para magpatawad. Hindi siya tatakas. Ayoko na rito.
Nananakit dito yung mga kapwa ko mananampalataya. Ayoko na rito. Ako lang lagi ang nakikita nila. Ayoko na rito. Sinasaktan nila ako. Hindi ganon. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka ganon. At hindi naman gagawin sa iyo ng katabi mo yun. Tingnan niyo yung katabi niyo, ang babait niyan. Bait mo. Church, makinig po kayo. Ito yung regalo ng Diyos sa atin. Na si Jesus mismo nananalangin na tayo ay magkaisa. Nakukuha niyo po ba? Para at sabihin ito ng ating Panginoong Hesus, kung walang purpose ito, may layunin ito. At meron siyang gustong iparating sa bawat isa sa atin. Mga anak, kapag hindi ka nakiisa at humiwalay ka, hindi ka mapapabilang. Amen? Amen. Yun yung panalangin dito ng Panginoon. Kasi pagka binasa niyo po yung whole chapter ng chapter 17 ng Aklat ng Juan, sasabihin, makikita niyo doon, alis na ako, Ama eh. Uuwi na ako dyan. Pero sila, ng mga pinili mo, binigay mo sa akin, narito pa sa mundong ito. May iiwan sila. Haharapin nila yung maraming pag-uusig. Haharapin nila yung maraming problema, maraming pagsubok. Kailangan nilang magkaisa. Amen. Kung paanong tayo, Ama, at ikaw, ako at ikaw ay nagkaisa, kinakailangan sila ay magkaisa. Amen. Amen. Kasi kung tayo nga ay watak-watak, walang mangyayari sa buhay pananampalataya mo. Ang makikita mo, puro katitisuran sa loob ng church. Hindi mo makikita yung magandang ginagawa ng Diyos. Sa totoo lang, kapag tayo nagkaisa, maganda ang mangyayari. Makabubuo tayo ng mga magagandang proyekto para sa church. Muli, marinig niyo na naman sa akin kasi gusto kong madiin sa inyong puso at isipan. Hindi amin ang church, sa Panginoon ito. Mamamatay kami, iiwanan namin ito. Mabubuhat ba namin ito? No! Wala kaming madadala dito. Kahit nga yung ballpen na lagi kong hawak-hawak, hindi ko madadala yan. So, sino magmamayari nito? Ang Diyos. At ang mamamahala dito ay yung mga susunod na pipiliin ng Panginoon. Yung aking manugang, yung aking anak, lahat yan, papanaw din yan eh. Imagine nyo na lang kung ang buong pamilya Manahan and Encinares, kinuha na ng Panginoon, ni-rapture na kami. Tingnan nyo katabi niya. Sino kaya susunod na pastor dito? Ikaw kaya? Tingnan nyo katabi nyo. Lumingon kayo sa katabi nyo. Nako, baka mamaya si Angel pala yung magpapastora dito. No? O di kaya si Coco. Wala nakakaalam. Pero kung tayo magkakaisa, makikita nyo yung magiging magandang daloy ng gawaing ito. Amen. Papaunlad to. Amen. Papalaki. Amen. Lalaganap tayo sa buong Pilipinas. Pero unahin natin ang Binyan. Amen. Amen po ba? Amen. Lalaganap tayo sa iba't ibang dako ng ating syudad na ang itinataas natin ay ang Panginoon. Amen. So dapat makiisa po tayo dyan. Pangalawa, makikita po natin yung damdamin na ipinapahayag ng Panginoon dito. Yung damdamin na tayo magkaisa. Bihira yan. Kasi ang damdamin ng tao, bahala kayo dyan. Liligalig nyo, gugulo nyo, bahala kayo dyan. Yun ang damdamin ng tao eh. Pero yung damdamin ng Panginoon para sa iyo, sabihin mo sa iyong katabi, dapat tayo magkaisa. Pangalawa, makikita natin dito sa mensahe na ito ng Panginoon, unity in Holy Spirit. Mahalaga na maintindihan po natin na kinakailangan natin magkaroon ng pakikipagkaisa sa banal na Espiritu. Bakit? Anong meron sa banal na Espiritu? Ang sabi po dito sa Roma chapter 8, basahin po natin. But you are not controlled by your sinful nature,
you are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. Sige, tuloy natin, anak. Ayan, meron niyang close parenthesis. Sabi niya, and remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. And Christ lives in you. So even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life because you have been made right with God. Malinaw po ba? O babasahin natin sa Tagalog para naman hindi natin ma-miss. No? Sa verse 9, yan. Tingnan natin. Sabi niya, ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Jesus mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Amen. Linawin natin. Kinakailangan natin na pakikipag-isa sa Espiritu. Pero ang unang mababasa po natin ay yung sinabi na you are not controlled by your sinful nature. Bakit mayroong sinful nature? Kasi likas sa tao ang magkasala. Amen. No? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, likas sa iyo ang magkasala. Nature yan ng tao. Bakit? Kasi nga, nagkaroon tayo ng disobedience, nagkaroon tayo ng, hindi lang disobedience, yung paglayo sa Diyos. Kasi nga, ang mas mahalaga sa tao, sarili. Nung isinilang ka, wala naman sa iyong kaisipan ng Diyos. Nung magkaisip ka, ganun din. Lumaki ka sa sarili mong paraan. Lumaki ka sa pagtuturo ng magulang mo. Lumaki ka sa pagtuturo ng eskwelahan. Lumaki ka sa pagtuturo ng paligid na meron ka. Kung ang kalaro mo ng bata ka ay nagmumura, lumalaki ka rin na nagmumura. Amen? Amen. Kaya nga, yung ating Amazing Kids, talagang pinagpe-pray po natin yan. Bagamat nito mga nakarang ilang linggo, 3 linggo halos, na hindi tayo nakapagdaos ng Amazing Kids sa kadahilanan na mayroong influenza virus na ayaw naman natin na tayo ay mapulaan ng mga magulang, no? Amen. Ngayon, mga kapatid, wala ka ng hindi ka na kontrolado. Balik mo nga ako doon sa verse. Hindi ka na kontrolado ng iyong likas na kasalanan. Amen. No? Hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. Pero iba yung namumuhay sa you are not controlled by your sinful nature. Balik mo ako doon na medyo mas malinaw iyon kung ito ay iisipin natin. No? But you are not controlled. Tama yan. By your sinful nature. Kapag pinagbulay-bulayan nyo yan, makikita nyo na panalo ka na. Tagumpay ka na. Sabihin mo sa katabi mo, tagumpay ka na. Tagumpay ka na. Bakit? Kasi sinasabi ng Biblia, hindi ka na kontrolado ng kasalanan. Ang may kontrol na sa iyo, walang iba kundi ang Espiritu Santo na ang kailangan mo na lamang ay makipagkaisa ka sa Kanya. Ano ibig sabihin? Kinakailangan isuko mo talaga ang buhay mo sa Panginoon sa Espiritu Santo. Kaya nga lagi ninyong narinig yan na itinuturo, kinakailangan mong maranasan ang Espiritu Santo sa buhay mo. Kinakailangan mong kausapin siya sapagkat ikaw ang templo ng Espiritu Santo. Naninirahan siya sa kaloob-looban mo, pero kung hindi mo siya kinakausap, sasabihin niya, ito namang anak kong to, puro cellphone. Andito lang ako, ayaw kong kausapin. Subukan ninyo sa bahay. Magkakasama kayo, pamilya. Sabihin kayo, 5.
Si tatay may hawak na cellphone, si nanay may hawak na cellphone. Ganon din yung tatlong anak. Nasa iisang bahay pero hindi nag-uusap. Ano pakiramdam? Hindi masaya. Ano pakiramdam? Alam ko. Ang masaya yung cellphone. Hawak sila. Alam niyo yung mga apo ko? Kahit ako'y nakahiga at nagising na sila sa pagkakatulog, dadambahan ako noon. Lolo, kailangan nila ng atensyon. Kailangan nila na kinakausap sila. Kasi kung hindi mo sila kakausapin, iba na ang gagawin ng mga bata. Amen. Napipigilan din tuloy ang paghawak nila ng cellphone kapag kinakausap mo sila o nakikipaglaro ka sa kanila. Sa tahanan, nakukulangan ng komunikasyon ang bawat isa dahil na rin dyan sa ibinigay ni Satanas na cellphone. Pero dapat ang cellphone pakinabang. Amen. Hindi yan dapat distraction sa pamilya. Amen. Dapat ang Holy Spirit kumikilos sa buhay ng tao. Amen. Sa mananampalataya, higit lalo. Dahil kapag hindi mo naranasan ang Banal na Espiritu sa buhay mo, may kulang. Amen. Hindi ka makukumpleto. Right. Hindi ka masisiyahan kahit pasabihin tambakan ka ng maraming pera diyan, kung wala ang Banal na Espiritu sa puso mo, hindi ka masisiyahan. At kahit pasabihin makabili ka ng maraming gamit na gusto mong bilhin, hindi ka pa rin makukumpleto dahil kulang nga. So sabi diyan, you are not controlled by your sinful nature, you are controlled by the Spirit. If you have the Spirit of God living in you, if you have, kung nasa sayo nga ang Banal na Espiritu, makukumpleto ka. Amen. Kaya yung marami, malaya silang makagawa ng kasalanan kahit pa sinasabi nilang sila ay mananampalataya. Bakit? Kasi walang conviction ng Holy Spirit sa kanilang buhay. Problemang malaki yan. Amen. Amen po ba? Amen. And then sabi po, sa verse 14, hindi ko lang nailagay dyan. Sa verse 14 ng chapter 8, sabi niya, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, salamat o Diyos sapagkat ramdam ko ang Espiritu mo sa buhay ko. Kasi yun yung katunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Ulitin natin ang basa sa verse 14. Tingnan nyo na lang sa inyong mga Bible. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Kaya kinakailangan maintindihan natin, we have to be united in the Holy Spirit. Amen. Kinakailangan magkaroon tayo ng pagkikipag-isa sa Espiritu Santo. Alam niyo, ganito yan. Kapag ang banal na Espiritu Santo ay kaisa mo, kahit makagawa ng kasalanan sa iyo, kapatid mo, hindi mo papansinin yun. Mahal mo pa rin siya. Amen. Hindi mo siya iiwan, hindi mo siya lalayuan, mahal mo pa rin siya. Kapag ginagabayan ka ng banal na Espiritu, maliban na nga lang kung ang taong iyon na nananakit sa iyo ay patuloy na gagawa ng masama sa iyo, ilalayo siya ng Diyos sa iyo. Amen. Ang Diyos ang maglalayo, ang Diyos ang mag-aalis. Ang Diyos ang mag-aalis. Hindi tayo. Pero ang utos sa atin ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Dati ang utos, ibigin mo ang iyong kapatid. Pero ngayon, ang sabi ng Panginoon, mababasa niyo naman yan, Mateo chapter 7, ibigin mo ang iyong kaaway. Wow! Kaaway, iibigin. Kasi, gano'n naman tayo dati sa paningin ng Panginoon. Dati kaaway tayo ng Diyos. Amen. Dahil doon sa ating mga pagsuway at kasalanan ginagawa, kaaway tayo ng Diyos. Pero minahal niya tayo, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Kaya ngayon, mga kapatid, dapat maging malinaw sa inyo, dapat nararamdaman mo ang Espiritu Santo na kumikilos sa buhay mo, na ikaw ay tinuturuan niya na magpasakop sa Kanya, at ang ituturo niya sa iyo, lagi magpatawad ka. Amen. Amen.
Lagi po yan ang marinig nyo. Kasi nga, kaya nyo naman maging mabait eh. Kaya nyo naman maging mapagbigay. Pero ang pinakamahirap para sa iyo, magpatawad ka. Kasi desisyon talaga yan eh. Bakit kinakailangan ko siyang patawarin? Sobra-sobra na ginagawa niya sa akin. Yung ginawa niya sa iyo, hindi sa iyo yung ginawa. Sa Diyos yun. Hanggat nananangan ka, hanggat naninindigan ka na ang Espiritu Santo ay nasa sa iyo, yung lahat ng ginagawa ng kapwa mo sa iyo, sa Diyos ginagawa. At mananagot sila sa Diyos. Kaya huwag nilang hintayin yung hatol ng Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa. Kasi iba pagka ang Diyos ang kumilos. Kaya nga sabi doon sa Roma chapter 12, huwag kayong gaganti, ako ang gaganti, ang sabi ng Panginoon. Ang linaw noon. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na magkasala ka. Kaya kung kaisa mo ang banal na Espiritu, hindi ka niya tuturuan, hindi niya sasabihin sa iyo, gumanti ka. Walang ganon. Hindi rin niya sasabihin sa iyo na, iwan mo yung ministry mo, iwan mo yung church mo. Hindi niya iuutos yun. Mananatili ka kahit nasasaktan ka, mananatili ka kahit naaapi ka, mananatili ka kahit ayaw mo na. Bakit? Kasi nga, yung banal na Espiritu ang mag-uutos sa iyo. Amen. Kaya po, pwede naman yung mga ibang pagkakataon na mayroong mga paghiwalay na sa paghiwalay ay paglago. Kasi yung mga alagad, nagkahiwa-hiwalay po sila eh. Yung history po para maintindihan nyo po. Pastor, bakit tumiwalay ka doon sa sa Dorothy? Kasi po, para sa paglago. Nakukuha niyo po, hindi para makapangwasak o makapanira. Hindi tayo ganon. Kasi ginagabayan tayo ng banal na Espiritu. Tuloy natin. Pangatlo. Sabi dito sa John chapter 3 verse 6. Born of flesh is flesh. Born of spirit is spirit. Kaya kinakailangan maintindihan natin na ikaw at ang Espiritu Santo ay isa. Nandiyan siya sa iyo, kaloob-looban. Na dapat ang makita sa iyo ay yung pamumuhay sa espiritual. Hindi ka na namumuhay sa laman. Amen. Sino rito yung mga na-born again na? Yung alam mo na born again ka na. Linawin natin ulit yung salitang born again. Pag sinabing na born again ka na, ikaw yung tao na pinasok ng kapangyarihan ng Diyos sa katauhan ng banal na Espiritu na ikaw ay unti-unting binabago. Ang isang sanggol sa sinapupunan ng babae, no? Wala, pasensya na kayo, wala akong sinapupunan. Na unti-unting hinuhubog yun doon ng Panginoon. Amen ba? Amen. Ang sabi ng mga doktor, ang una ay puso. Amen po ba? Ang una ay puso. Yun ang hinuhubog muna ng Panginoon. Hanggang sa ito'y lumaki, magkaroon ng mga laman loob, hanggang sa magkaroon ng katawan. Hindi agad-agad na kapag tinanggap mo ang Panginoon, born again ka na kaagad. No! Walang ganon. Ipinaglilihi ka muna ng Diyos sa sinapupunan. O sa kanyang sinapupunan. Binubuo ka ng Panginoon ngayon doon. At sa takdang panahon na nauukol ayon na rin sa kapasihan ng Diyos, isisilang kang muli. At kapag isinilang kang muli, isa ka ng bagong nilalang. Wala na yung luma mong pagkatao, ikaw ay bago na. Yun ang sinasabi doon sa 2 Corinto chapter 5 verse 17. Kaya yung pagiging born again, hindi po yan instant. Pero iyan ay isang desisyon ng isang tao na pumaloob sa kalooban ng Diyos. Hindi mo tatanggihan yung kanyang pagtutuwid.
Hindi mo lalabanan yung kanyang yung direksyon na kanyang ibinibigay, bagkos ikaw ay papaloob doon sa kung anumang mga alituntunin na ibinibigay ng Diyos sa isang church. Amen. Amen. Ang pangarap po ng ating church, lahat kayo ay maging alagad ng Panginoon, maging disciple. Kaya po meron tayong sistema. Muli, aking sinasabi sa inyo, meron tayong proseso para maging disipulo ka ng Panginoon, dumaan kayong lahat doon. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat pagdaanan natin yan. Dapat pagdaanan natin yun. Sino rito yung gustong pumasok doon sa proseso ng Panginoon? Taas nga kamay. Ayun. Ayun. So, yung mga alam niya na gusto niyang magpasakop o mamaya akit po tayo pagkatapos itong gawain. Bibilisan po natin. Number 3, unity requires effort. So, dapat merong effort. Merong ginagawa. Nasaan na? Number 3 na ako, anak. Sa Ephesians chapter 4, verse 3, make every effort to keep yourself united in the Spirit. Ephesians chapter 4, verse 3. Amen. Binding yourself together with peace. Amen. Nakukuha niyo po? Make every effort. Sikapin ninyo na sa lahat ng inyong ginagawa ay kaisa mo ang Espiritu. Kaya yung mga hindi pa nakakaranas talaga na kaisa mo ang Espiritu ay tumawag ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, ba't hindi kita nararanasan? Banal na Espiritu, bakit? May kulang ba? Kasi tatanungin mo talaga ang Banal na Espiritu. Kung may kulang, Panginoon, patawad. Hingi ka agad ng tawad. Kasi ang Banal na Espiritu ang tatak ng ating kaligtasan. Amen po ba? Amen. Chapter 4, verse 16, ang sabi diyan, He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps, sabi diyan, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Amen. Tingnan nyo, kung hindi nyo aalagaan ang inyong katawan, yung sarili mo na lang katawan, kung hindi mo aalagaan, abay, mamamolnoris ka, mamamayag ka. Hindi ka aabot sa pagiging senior. Amen po ba? Pero kung aalagaan mo ang katawan mo, higit pa sa pagiging senior ang aabutin mo. Amen. Maaaring bigyan ka ng Diyos ng hanggang 100 years. Pero sa Biblia, sa chapter 90 ng aklat ng awit, ay 70 to 80. Kung lumampas doon, blessing na. Blessing na pagka lumampas doon. Pero sa panahon natin ngayon, may mga nabubuhay pa hanggang 100. Amen. Blessing na blessing talaga yon. At meron yung tawag nito, merong regalo ang gobyerno natin do sa mga umaabot ng 100. Pero higit na regalo ang kayang ibigay ng Panginoon sa atin dito. Amen. Kasi kaisa mo ang katawan ng Panginoon, kaisa mo rin ang Espiritu Santo na siyang tatak ng iyong kaligtasan, na ang kailangan lamang natin talaga ay ipamuhay ito. Meron kang gagawin. Sabihin mo sa iyong katabi, meron kang gagawin. Sabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 1 to 6. Sabi niya, is there any encouragement from belonging to Christ? Nagtatanong siya dyan eh. No? Any comfort from His love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other. Dapat magkaisa talaga. Loving one another and working together with one mind and purpose. Ang linaw ng Biblia pagdating sa unity. Amen po ba? Amen. Be selfish. Kasi kung hindi po talaga tayo magkakaisa, naku, ito pa ang sabi, don't be selfish, don't try to impress others, be humble, thinking of others as better than yourselves.
Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. And then, verse 6, though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Nabagamat siya ay Diyos, hindi niya pinilit yun na gamitin yung kanyang pagka-Diyos. Bagkos siya ay isinilang na isang sanggol, lumaki, nakipamuhay sa piling ng tao. Ipinantay niya ang kanyang sarili sa tao. Wow! Hindi naman niya kailangan gawin, pero pinili niyang gawin dahil mahal ka niya. Mga kapatid, meron tayong gagawin. Sabi diyan sa ating binasa, don't be selfish. Sabihin mo sa iyong katabi, don't be selfish. Don't be selfish. Don't try to impress other. Amen. Hindi ito pagalingan. Right. Ang sabi diyan, be humble. Thinking of others as better than yourself. Huwag mo sasabihin, mas magaling ka, mas mahusay ka. No, walang ganun dito. Amen. Bagamat may mga talagang likas o matatalinong tao talaga, o di kaya yung iba ay nakapag-aral talaga, pero kinakailangan pa rin ibaba nila ang kanilang sarili. Amen. Para maging kaisa talaga natin ang Diyos. Maging kaisa natin ang Banal na Espiritu. Amen. Ang sabi pa dyan, don't look out only for your own interest. Huwag yung pansariling pakinabang lang. Kinakailangan makita ninyo ano pangangailangan ng iba. Amen. Kaya nga, sabi, minsan, sa mga pakikinig natin sa pangangaral ng ibang mga leader, sabi diyan, ito yung napakinggan ko doon sa isang leader. Sabi niya, every member is important and have a role to do. No, every member. Kaya nga, kailangan natin ng teamwork. Sabihin mo sa iyong katabi, teamwork. Ang sabi diyan sa teamwork, yung acronym ng team, together, everyone achieve more. Amen po ba? Amen. Sa basketball, pag nanalo ang team, champion yung lahat. Kahit yung taga-bit-bit lang ng tubig, kasama siya doon sa champion. Bakit? Kasi isa silang team. Nakukuha nyo? Amen. Pero kung ikaw lang, at ibinukod mo ang iyong sarili, ay hindi kasama yung buo. Kaya nga mahalaga yung unity sa church. And then, pang-apat, the purpose of unity in ministry. Sa Philippians chapter 2 verse 14 to 16, do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Hold firmly to the word of life. Amen. 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 Manangan daw tayo doon sa salita ng Diyos. Amen. Then, on the day of Christ's return, I will be proud. Sabi ni Pablo, I will be proud that I did not run the race in vain, and that my work was not useless. Amen. Ganon din naman tayo eh. Masaya ako na makita kayong magtagumpay. Amen. Masaya ako na makita kayong yumaman, umunlad ang buhay. Masaya ako na lagi kayong makitang masaya. Amen. Kaya sabi diyan, hold firmly to the word of life. Yung salita ng buhay. At yun ay makikita natin sa Biblia. No? Pero yung number 1 na binasa natin kanina sa 14, do everything without complaining and arguing. Walang pagtatalo-talo. Gawin natin, sabi doon sa Colossus chapter 3, gawin natin ang lahat ng ating gagawin sa ikaluluwalhati ng Diyos.
Amen. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, napaka ganda na mensaheng ito. Nais ko lamang talagang bigyan ng diin dahil ito yung binibigay ng Panginoon sa atin. Sa aklat ng awit, 133 verse 1. How wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. 3 verse lang yan, pero yung number 1 yung kinuha natin. How wonderful and pleasant it is. Napakagandang pagmasdan na ang mga magkakapatid ay nagsasama-samang nagkakaisa. Amen. Nakukuha niyo po? Amen. Hindi ito basta panawagan lamang, kundi ito'y isang damdamin ng ating Panginoon sa kabuuan ng church upang tayong lahat, mga kapatid, ay malayang makapasok sa kanyang kaharian. Ako po ay naniniwala na kung kasama mo ang Diyos, kasama mo ang Espiritu Santo sa buhay mo, pumapasok ka na ngayon sa kaharian ng Diyos. Kaya kahit nandito tayo sa mundong ito, nasa lupa tayo, ang buhay mo, langit na. Hindi ka namumuhay ngayon sa laman. Hindi ka namumuhay ngayon sa mundong ito na ang iyong pananaw ay para lang dito sa mundo. No, ang pamumuhay mo ngayon, panlangit na. Amen. Bakit? Kasi ang turo sa atin, focus your mind on the things above. Amen. That's right. Yun yung pangarap, yun yung layunin na itinatatak ng Panginoon sa ating isipan, sa ating puso. Hindi ka panlupa. That's right. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka panlupa. Panlangit ka. Dapat yun ang ating damdamin. Pero kung ang damdamin mo ay ayaw mo umalis sa lupa, edi baka sabihin sa iyo ng Panginoon, sige, diyan ka na lang. Parang kwento yan na mag-iitik. Naalala niyo yung kwento na mag-iitik? Nako, sister, may gawain. Nako, walang bantay ng itik. Sasamsamin ko pa yung mga itlog. Ay lagi siya pinupuntahan. Dumating yung araw ng ratyo. Uy, nakita niya yung mga kapatiran, kinukuha na ng Panginoon. Panginoon, nandito pa ako. Sabi ng Panginoon, bantay mo, itik mo. Walang bantay ang itik mo. Gusto niyo bang ganun? Pinaiksi ko lang yung kwento. Pero sa umagang ito, mga kapatid, mahal ka ng Diyos. At ang gusto ng Panginoon, maging kaisa mo siya sa Espiritu Santo at pumaloob ka sa katawan ni Kristo. Kaya po, yung ating pong mga ginagawang hakbang dito sa church, loobin ng Panginoon na ito ay maging epektibong paraan upang ang bawat isa sa atin ay maging alagad ng ating Panginoon. Hindi ka pangkaraniwang manggagawa lang. Amen. No. Tinawag ka ng Panginoon para sa isang misyon. Tinawag ka ng Panginoon para magamit ka niya sa kanyang kaluwalhatian. Sa Diyos ang papuri, sa umagang ito, tayo po ay dadako sa ating pong pagtanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. At bago po natin tanggapin ang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, alalahanin muna natin yung ating mga nagawa kahapon, noong isang araw, o noong isang buwan. Baka meron tayong kailangang ihingi ng tawad sa Panginoon. Pwede po bang tayong lahat saglit na pumikit at alalahanin natin na baka meron tayong nagawa na hindi marapat sa Panginoon? Lumapit lamang tayo sa Kanya, tumingin ng tawad bago natin tanggapin ang simbolo ng Kanyang katawan at ng Kanyang dugo.
Dakilang Ama, lumalapit po kami sa iyo sa umagang ito. Salamat sapagkat binigyan mo kami ng mensahe na nagbubukas sa aming kaunawaan kung ano yung aming dapat na tahaking landas. Lumalapit po kami ngayon upang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa naming kasalanan, mga hindi sinasadya o nasadya man namin ginawa, O Diyos. Patawarin mo po kami upang sa aming pagtanggap sa umagang ito, sa simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo, ay tanggapin namin ang biyaya at pagpapalang kalakip nito. Pagpalain mo po kami, O Diyos, sapagkat nagnanais po ang aming mga puso na ikaw ay aming mapaglingkuran. Makasunod kami sa iyong kalooban, O Diyos. At kinikilala po namin na sa aming pong pagtanggap sa iyong katawan at dugo, ay kalakip nito ay ang maraming biyaya at pagpapala. Salamat po sa iyo, O Diyos. Salamat sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat sa pagtanggap mo sa amin. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, O Diyos. Amen. Amen. Thank you, Lord. At atin pong iunat ang ating kamay sa umagang ito. Dakilang Ama, narito sa aming harapan ang simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Pagpalain mo po ito na sa pagtanggap ng iyong mga anak, kalakip nito ay ang espiritual na katotohanan na ikaw, O Diyos, ang aming tinatanggap. Napapasok ka sa aming katawan upang maging kaisa ka namin, O Diyos, sa pangalan po na aming Panginoong Hesus. Salamat po sa iyo, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Thank you, Lord. Atin po ipamahagi. Glory to God. Katawang nabayuan, yan ang dugong itinigil. Okay na? Okay na sa akin. Hallelujah. Kung meron na po ang lahat, hawakan po natin yung tinapay, taas po natin ang bahagya. Pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon sa bahaging ito.
Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Atin pong kainin. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hawakan po natin yung kopa. Ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Sa gayon din paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Atin pong inumin. Let's take a few moments to stay connected with what God is doing in and through our church family. Please tune in to these important announcements, opportunities to grow, serve, and fellowship together. Join us for morning devotion every Monday to Saturday from 5 a.m. to 7 a.m. live on our CLCC Facebook group. Come early, come expectant, and begin your day with the Word, worship, and a fresh encounter with the Lord. Let's grow together in faith, one morning at a time. We also invite you to a special time of seeking God together. Join us every Friday night from 7 p.m. to 8:30 p.m. for our prayer and Thanksgiving gathering. It's a sacred space to pour out our hearts, lift up our needs, and give thanks for all He has done. Come expectant. Breakthrough happens when we pray. And for our young champions, don't forget Amazing Kids, happening every Saturday from 9 a.m. to 11 a.m. right here at CLCC. It's a fun, faith-filled time designed especially for children ages 6 to 12, with Bible stories, songs, games, and lessons that build strong foundations in Christ. Your kids will love it. We'd love to see you again next Sunday. Join us for our Sunday services here at CLCC. We have 2 worship services every week. First service starts at 8 a.m. and second service at 10 a.m. Come early, come expectant, and bring someone with you. There's always a seat for you in God's house.